two counts of large-scale illegal recruitment. Actually, that is not bailable. And kadtong qualified trafficking in person, the same not bailable. Just in case na makonvict sila, that is tanto. Makita ko abogado. Dili kita rin abogado sa atong kaugalingon. Okay, dili nato makita o makuha ang kaluwasan nato sa tao. Okay. Madagdagan pa ang warrant of arrest nila ni George Santisas alias Dato Adlaw na tinatawag nilang Buy Padla dahil yun palang supina na inayawan nila noong ilang araw bago pa sila natimbog sa joint operation ng PNP, Surigao, CIDG at SAF. Yun ay kaugnay sa reklamong human trafficking katulad sa kay Pastor Apollo Kibuloy at may 2 counts large-scale illegal recruitment na ayon kay Police Colonel Attorney Mariano Lokban ang hipi ng Surigao, kung mapatunayan na may sala beyond reasonable doubt, abay, panghabang buhay na makukulong. Pero sa kabila niyan, sabi ni Dato Adlaw ay di daw umano sila kukuha ng abogado. Di daw umano sila magpatulong ng abogado. Kawawa naman yung mga miyembro, no? Na natangay dahil sa kulang ng kaalaman at napaniwala talaga nitong grupo nila ni Dato Adlaw. At dalawa daw ang kanyang asawa. Bakit? Dahil sa Sagrado Pamilya. Holy Family. Bakit sa Holy Family? Dalawa ba ang asawa ni St. Joseph? Tatalakayin natin ito. Samahan niyo ako. Kasi mahalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Okay, ang pagsulbong sa iba't ibang mga sikta at lalo na sa grupong inaniban at inorganisa nila ni George Santisas na ayon sa background isang tricycle driver sa Tandag at nanaginip daw kaya nakasuot ng abito sa pari. Ito'y palatandaan na marami talagang mga kapatid natin na kulang ang kaalaman sa katotohanan. Kaya basta lang tulad sa iba na may pumasok sa isang silid, walang kain, walang tulog, nagiging anghel na. Merong nagdasal lang, pagkatapos appointed son of God na. Ang daming mga lumitaw ngayon na mga sikta. Ito talaga ang katuparan sa babalanan ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo 24:24. At dami ding mga natangay nila. Bakit? Dahil maraming mga inosente. Kaya nga, Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon sa ating comment section. Si Sonia Gabayan diyan sa Cagayan de Oro City. Si kapatid na Ninita Kadiog diyan sa Mountain Province. Si Juicy Bilavi, hello kapatid from UK. Oh. Si kapatid na Noel Ejercito. Si Jerry din siya sa UK. Maraming salamat sa pinadala niyo, Jera. Kita-kita tayo sa pag-uwi ninyo. Si Ri Saviliano. Si Solidong Katoliko watching from Kuwait.
At tingnan natin si kapatid na Mila. Maraming salamat po sa suporta, kapatid na Mila. Si kapatid na Villia Chuko Waka. Good afternoon, Bro Windel. God bless you and your ministry. Salamat po, kapatid. Si Milagros Maypa. Si Nanding and Eliani TV watching from Quezon City. At sa ating pananampalataya at katwiran, Marion Marayan, Sampaguita Ganda, si Mela Bayot Ohaya, si Alberto Diluso Jr. At sa lahat ng mga sumaybay, si sundalo ni Kristo. Okay. So, puntahan na natin itong tatalakayin natin, mga kapatid, no? Di ito biro lamang ang hinaharap nila dahil may 2 counts na large-scale illegal recruitment. Kung mapatunayang may sala beyond reasonable doubt ay talagang panghabang buhay. Hindi lang yan. Mayroon pang human trafficking na reklamo. Pero sa kabila diyan, ayaw daw magpatulong ng abogado. At yung ipinakitang habak na nakuha sa CIDG, pinabulaan ni George Santisas alias Dato Adlaw na di sila matatablan. Di mo ba? Yon ang isinisigaw sa live ni Bae Lourdes na di daw matatablan sila. Pero di daw umano yan totoo. So ang katong mga habak na itong nakita ginatangkil, sign sa tribo to. Tribo attire to. Nga ang mga yung mga habak nila, yung mga amulet nila na dalang-dala nila ay palatandaan daw sa kanilang tribo yon. butang sa tribo, kanang mga mutya bato sa nang kuan o ng mga harianong butang. Kaya ang harianong butang sa tribo is mga buhat sa inang kalikasan. Dili susama sa mga adunahan nga ang ilang So harianong bagay yung mga habak nila. But that's occultism. No? At sa Ministry of Liberation, occultism is satanism. Okay, tuloy natin. harianong butang is bulawan. So pag-abot nato sa bulawan, napsista sa batas sa Dios sa Yura. Kaya ang bulawan dugo na sa atong mga katigulangan. Dili Yung mga bagay umano sa mga mayayaman ay ginto. At yung ginto, labagyan umano sa batas nila dahil yung ginto ay dugo ng kanilang ninono. pwede natong panabas-tabas. Siya may kahidyo habak nga dili ka mo udutlan. Akin sa So nagtanong ang media, meron kayong mga anting-anting na di kayo tatablan daw. maningang dili dutlan. Dutlan magani si Lord Jesus. So sabi niya, ito pinabulaan niya na hindi totoo na di sila tatablan dahil natablan daw umano ang Panginoong Hesus. Ha? Dutlan gani si Lord Jesus kita paka nga tao. So sa mga di makaunawa lang, isasalin ko no, ng yung di makaunawa ng Cebuano. So kung natablan ang ating Panginoong Hesus, sila pa kaya umano? Bakit sinabi ni Bae Lourdes na di sila tatablan? Oh, dili may mga dili dutlan. Ang atong gipanangkil, kwintas kung saan nakita sa atong lawas, sign of tribes na siya. Yun, sign of tribes daw. Ang problema lang, sinabi ng NCIP na hindi sila legitimate na mga tribo. No? Hindi sila legitimate, hindi sila ina-acknowledge na tribo. Pero dyan to ninyo mga samurai na mga tagpakita, dili man dyan to, tagdinay man dyan to na mga kuan, tribong mamanwa na dili dyan to kung amo. Ayun, yung mga dala-dala nila na mga samurai, no? Dala-dala nila na samurai, ayon sa kanila, idinideny yan ng tribong Magbanwa
na hindi daw umano yun kagamitan nila. Ilabi na ang material ng Indio Kibali Samurai. Wala na yung problema. Kailangan ko na. Basta So, walang problema daw dahil sa kanila lang yan. So, ibig sabihin, hindi sila kasama sa magbanwa. pagdala ng samurai espada, kampilan, sign of justice. Yung pagdala nila ng mga itak ay sign of justice daw. Ang katuyan sa justisya, kalinaw. So di sa amang gajud ka mugikan ang Indio Kibali kagikan gajud. So, yun. Tinanong sila kung saan galing. Ano bang ori ng kanilang mga ninono? Din is Surigao. So galing daw umano sa Surigao. So, anong klaseng tribo? Legal mo What gajud type ka, sir? kita? So, So, gatong mga yun. Ngayon, ang kanilang bahay, pagkatapos isinagawa yung raid, ang kanilang bahay, mga kapatid, ay dinimulis na. Ito, gabi pa lang. Gabi pa lang, sinimula na ang pagwasak sa bahay. Nauna na 3 notices na natanggap nila na wala silang permit sa building permit nito. Tag-demolish na guys ang bayan ni Dato Adlaw. Anaw na. So, sinimulan pa. Sabi sa nag-video, na-demolish na ang bahay ni Bayay ni Dato Adlaw. Nawala na. Gabi pa lang, sinimula na yung pag-demolish. Anaw na. Pero meron pa sa loob mga kagamitan nila, no? Ito na, umaga. Ito na ang makita natin sa kanilang tinitirahan. Di pa natapos. Meron pang mga nakatira. Mayroon pang natira. Ako to, tadi ko ba karon ya? Yun. Ang pulis nagtanong kung maubos na ba umano ang paggiba sa naturang mga bahay. Ha? Diyan pa dia. Okay. Din. Giba na mga lods. Giba na talaga ang kanilang ibang mga bahay. Amo na ning sitwasyon din sa kwan. Ay Dato Adlaw, Encantadja. Gabi pa lang sinimula na ang paggiba sa kanilang mga bahay. Ito pa mga kagamitan nila. May natira pa mga kagamitan nila. Kaya iimbestigahan din kung meron bang nasa likod, sino ang nagtulong para makasustain sila sa mga pangangailangan. No? Sino ang nagtulong sa kanila? Meron bang nasa likod na tumutulong sa grupong ito? So, iimbestigahan din. May aircon pa. Kasali ba yon sa bahay nila? Dahil may-ari, merong may-ari sa lupa pala na tinitirikan nila. Na-occupy na nila ito mahigit 5 taon na. Dami na wasak.
Pero sa Ministry of Liberation, ang areang ito, malaking posibilidad na magiging infested. Bakit? Dahil tinitirahan ng grupong ito at marami silang mga anting-anting. Meron silang mga ritual. Kailangan sa may-ari ng lupang ito, kailangan talaga ito i-deliverance, no? Kailangan to i-deliverance. At meron namang mga appointed exorcist diyan sa Surigao. So, 'yon ang bahay nila matapos nilusob ng PNP. So, ito, buong-buo pa ang kanilang mga bahay dito sa paglusob. Pero, kinagabihan, unti-unti nang winasak, gabi nagsimula pala ito. Tag-demolish na guys ang bayan ni Dato Adlaw. Anaw na. Na-interview siya, anong masasabi niya na nahuli sila sa PNP? Nadapan mo karon sa kapulisan sa may mong reaction, sir? Wala, okay raman. Okay raman, kailangan po ng trabaho. Okay raw umano na nahuli sila dahil yon talaga ang kanilang mga gawain. Kailangan ng trabaho. Okay ra para ang ilang trabaho, ila po ng atubangon. Kay mga tubang man tatanan. Maghatag tawag usay, sigon sa atong binuhatan ng kalibutan. Paano na? Walay problema na sa ila, kay ila man ng trabaho, lahi-lahi man tag trabaho. Walang problema daw umano sa mga pulis dahil trabaho nila yan. Iba-iba ang ating trabaho daw. Basta sa huling araw, haharap tayo sa Diyos at mananagot. Pero pareho ra ta og kaon sa Dios. Iba-iba ang mga trabaho pero pareho ra umano sa mata ng Diyos. Dili kita rin abogado sa atong kaugalingon. So nagtanong ang media kung di ba sila hahanap ng abogado. Sabi nila na sila lang abogado sa kanilang sarili. Sila lang daw ang abogado sa kanilang sarili. Okay, dili nato makita o makuha ang kaluwasan nato sa tao. Dahil hindi makuha ang kaligtasan sa tao. Bakit may umanib sa inyong grupo? Di mo po mga tao sila? Association, organization, salvation is personal base sa batas. Kay wala na mulabaw sa batas. Nga ang importante yung takaroon nga masabtan sa tanang katawhan ang batas sa Dios since time immemorial. Yun, ang importante daw umano na maunawaan ng tao ang batas ng Diyos since time immemorial. Ang Republic Act 371, April of 1997, divine kumari na under sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Pagdakop ninyo kayo na, sir, wala mong musukol? Wala man kay ila man ang so tinanong siya kung sa paghuli ng joint operation, hindi ba umano sila na nila. Pero wala mong makabantay. Sandali muna May nag-comment dito, mahina busis ko. Mahina ba ang busis? Okay, paki-comment kung mahina ang busis ba. Okay? Kumusta? Ustads Div. Sino itong Ustads Div ng Dawa? Ilin Uy Nari. Okay. So, tuloy natin. Mahina. Okay lang bro, malakas. Malakas man daw. Malakas daw. Sabi ni Nanding, bro, medyo mahina kunti ang busis. Sabi ni kapatid na Josie, okay, bro, loud and clear daw. Okay, sige.
tuloy natin. Sir, nga dapon mo kayo ng buntag. Wala gyud kay sayo raman. Maaga sila nilusob. So, karon sir, sa may mong mensahe, sir? Nga atong mensahe walay lain natong mensahe sa tibuok kalibutan kundi i-open lang nato kanunay ang atong unahon kasing nga mas labihan pa nga So, yung mensahe niya na ipaabot sa buong mundo, walang iba daw, buksan ang ating puso. sabta nato ang balaod sa Dios since time immemorial Para maunawaan natin ang batas ng Diyos since time immemorial. nga mao ang Republic Act 371 April Republic Act. Yun po ba ang since time immemorial na batas ng Diyos? Di po ba batas yan mismo ng gobyerno? At kung sabi nila nag-expire na ang gobyerno at ang batas ng gobyerno, yung paulit-ulit nila na batas, ibig sabihin, nag-expire na din yan. Okay, tuloy natin. 1997 divine customary law since time immemorial na under sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines nga natuko ng atong Federal Tribal Government of the Philippines para ma-address ang atong constitutional rights and indigenous rights. Ana lang. Katong plano ninyo nga mamadlak pa, madayon po to? Sao man pagpamadlak. Ayun, tinanong siya sa media, yung plano ninyo na magpadlak pa, no? Sabi ni PWD's through line in Japan, okay lang. Sobrang lakas ng video and dato. How about ang audio ko? Okay lang ba yung audio ko sa mic? O mahina? Okay. Malakas umano kay dato. Okay. Kaano mo kaya ni Dato Adlaw? Si Master Pope, parang pareho ang kapangyarihan. Meron pang Master Pope, ano? Sabi ni Duli 77, okay. Brother, okay lang brother, malakas. Okay, salamat. Okay, tuloy natin. Na wala na may kuan kay di naman tagalihok. So, di na daw matuloy yung plano nilang pagpadlak. Di na sila makakilos daw, mano. Di na matuloy. Salamat po, PWD through line in Japan na okay, umano. Okay, so tuloy natin. So, panahon ray mag kuan ana. Paano ngayon? Di sila gagamit ng abogado, di sila magpatulong ng abogado pagkatapos di biro itong mga kaso nila, no? Nahuli sila sa kasong ito, una yung usurpation of authority. Bakit may usurpation of authority? Di po ba nagsagawa sila ng checkpoint? Lalo na nasa Kumilik-Ganban tayo, ang authority lang ang PNP na may pahintulot din sa Commission on Election magsagawa ng checkpoint. Okay. Nagsasarado sila ng mga establishment at sumisingil ng buwis na hindi naman sila person and authority. Hindi sila yung sa business permit o BIR. So, yung usurpation of authority. Pero dito, dalawa ang kaso ni Bae Lourdes. Usurpation of authority at maya kita natin yung binasahan siya. Tuloy natin. Kay kung adunay mamadlak siguro dili na kami. So kung meron mang magpatuloy daw umano sa pagpadlak, dito sakto lang naman ang lakas kay kapatid na Ninita Kadyog. Salamat po. Kung meron mang magpatuloy daw umano sa pagpadlak, hindi na sila yon. O sino naman ang magpatuloy na may sample ng nangyari ngayon na talagang sasampahan ng kaso? At sila nahuli talaga, di basta-basta yung inaharap nila na kaso dahil yun lang human trafficking. Isa sa dahilan kung bakit si Pastor Apollo Kibuloy nakukulong sa ngayon at walang piyansa. At meron pa, maliban sa human trafficking, meron pa silang 2 counts of large-scale illegal recruitment.
No? Okay, tuloy natin. Okay, ni amanta sa ancestralan. O, basin ang mamadlak ang ato na sa mga naa sa civil government. So baka daw umano kung may magpatuloy sa pagpadlak, yung pagsarado, ay baka ang civil government na umano. Kung sundo nato ang batas. Katong gingon nimo dato nga gahom sa yuta, hangin, tubig, kalayo. Yan. Tinanong siya sa media, katong sinasabi nila na kapangyarihan sa tubig, apoy, hangin, lupa, ang apat na elemento. Katong gahom sa yuta, tubig, kalayo. Adili, ang hangin, tubig, lupa o kalayo na ana sa ato, matagusa. Yun, yung mga tubig, apoy, lupa, yon daw umano, nasa bawat isa natin yan. Sa ito matagusa. Mga mauna ang nagdala sa balaod sa divine customary law. Yon daw ang nagdala sa batas ng divine customary law. Ang hangin, atong ginhawa. Tubig, nanginahanglan tubig ang atong lawas. Yung hangin, nasa atin umano yan dahil yon ang ating hininga. Ang ating katawan nangangailangan ng tubig. Lupa, giumulta, gikan sa lupa. Yung lupa, ginawa tayo, nilikha tayo galing sa lupa. Ta sa lupa, gibuhi ta sa lupa. So nabuhay tayo sa pamamagitan ng lupa. Sa pagturok sa mga tanom sa panalangin sa Diyos. Kalayo kainit sa atong lawas. Yung apoy daw ay ang init ng ating katawan. Nasa ato, individual. Kaya ang batas. Nasa atin daw yan. Pero, di ba sabi nila, yon ang apat na tunay na Diyos para sa kanilang religion? Ang apat na tunay na Diyos, ang hangin, apoy, tubig at lupa. Okay, tuloy natin. Sa divine customary law IPRA, naana mo, naan ninyo, naan ato ni tanan. Ato ni tanan, dili kong usa lang ka tao, dili kong usa lang ka tribo. Ato ni tanan, tribo Pilipino. Ato ni tanan. Pero sige lang kay mao manidagan sa panahon na pag masabti sa ato mga kaigsunang Pilipino. So yon, nasa lahat umano yung lupa, tubig, apoy, hangin, pero di pa umano naunawaan ng lahat ng mga Pilipino. 101% nga masabtan raw niya ni para magkapot nato o makamtan ang panagiusa, mayngon man ang kalinaw. Yun, 101% na maunawaan raw umano ito para makamit natin ang pagkakaisa at kapayapaan. Kami sa ubang tribo. Wala na. Wala na, moro na. Kay batas man ang atong gisgutan karon para sa atong kaluwasan material. Wala na siyang mensahe sa tribo. Ay di po ba may grupo ng Maharlika na pumunta dahil hangang-hanga umano yung taga Maharlika na grupo na di din kinikilalang tribo. Pero meron silang sariling batas din. Diyan sa area ng Surigao, meron silang sariling salapi. Meron silang sariling bangko. Pumunta, nakita nyo yung video dahil hanga-hanga sila sa ginawa sa grupo ni Dato Adlaw. Okay. Tuloy natin. Spiritual, sundo nato ang batas. So, sa spiritual, dapat sundin natin ang batas. Sa interview, dalawa ang asawa niya. Dato si Esther, imo na asawa. Yan, tinanong siya. Yung si Esther, yung nagtanong sa nag-serve ng supina, saan galing yung supina na yan? Sino ang naglagda yan? Di namin tatanggapin yan, si Esther yon. Esther Santisas. Ako nang asawa sa espiritual. Yan. Asawa niya daw sa espiritual. Merong mga anak sila. Kaya turnover sa CSWD ito. Katimbang ba sa espiritual? Katimbang na sa espiritual. So may asawa siya sa espiritual. Sa padayon sa espiritual nga pang kinabuhi. So si Esther Santisas yon.
Tapos si Bay Lourdes, O si Bae Lourdes naman. O, katimbang ko na ako na sa batas. Asawa na ako na sa batas. Oh, ito ang cute naman nila, oh. Itong nakakulay pula, iyon si asawa niya sa ito si Lourdes, no? Yung isa si Esther. Oh. So, dalawa pala sila. asawa ni mo sa batas. Oo, kanang katimbang, kanang asawa katimbang man guna siya. Oh, kahit nakapusas na sila pero ang sweet naman. Kaya pag-abot nato sa espiritanong kinabuhi na wala So, bakit meron siyang asawa sa batas, asawa sa espiritual? Dahil pagdating umano sa kabilang buhay, wala nang asawa. Tuloy natin. Tapos si Bay Lourdes, magulo man O, katimbang ko na ako na sa batas. Asawa na ako na sa batas. asawa ni mo sa batas. Oo, kanang katimbang, kanang asawa katimbang man guna siya. Kaya pag-abot nato sa espiritanong kinabuhi na wala na may asawa, pulo man ta igsuon. Kaya mismo imong anak, imong asawa o imong bana pag-abot sa espirituhan na igsuon man animo. Ayan. Kaya nga, dalawa ang asawa. Dahil pagdating na sa espiritual ay wala nang asawa daw. Kung mosunod ka sa Magiging mga kapatid na. mga pamalaod. So ang ato karon, the first government of God is a family para sa buluhaton sa Dios nining kalibutan. Mo The first government is the family. nabuo ang Sagrada Pamilya. So nabuo ang Sagrada Pamilya. Bakit? Sa Sagrada Pamilya, dalawa ba ang asawa? O kung yun sa pagliyop ang Dios sa usa ka pamilya. So kung paano daw umano sa Sagrada Pamilya, kumilos ang Diyos. Kumilos ang Diyos sa pamilya. Pero hindi dalawang asawa. Yeah? So dito napatunayan talaga na sa hirap at ligaya, ang sweet talaga. Lahi-lahi ibali ang buluhaton nato. O kanang katimbang imong asawa, imong bana, imong anak, katimbang na. Ang imong anak mo na imong sulugoon, sulod sa imong panimalay, ang imong asawa mo na kahayag sa imong panimalay, ang imong bana mao na haligi sa imong panimalay. So duha day sila ang imong katimbang. Oo, daghan. Daghan. Marami pala. Marami, hindi lang dalawa. Marami. Kutob na mosunod sa batas ato nang katimbang sa So bawat susunod daw sa batas. pagkabot sa panagkilusa. Siya pwede siya mahimong katimbang. Adili, mababae kung malaki katimbang nato na diya kasama sa kung Asawa. Ha? Asawa. Dili mo lagi. Kana sila Asawa ang tanong. mo nang katimbang o asawa sa batas o katimbang o pagpadayon sa espiritual na kinabuhi ana ba? Pero pag tulog ninyo, tapat mong tulog ni Lourdes ni Esther. Adili. Ayan, tinanong siya, pag matulog kayo, katabi niyo si Lourdes at si Esther. Hindi daw. Yan ang kanyang sabi. So, ayon kay Colonel Lucban, Ato the other day, nag-serve pagani kita ng Sompina katong 2 counts of large-scale illegal recruitment. Actually, that is not bailable. And katong qualified trafficking in person, the same not bailable. Just in case na makonvict sila, that is tantamount to life imprisonment. so di to joke na mga kaso. Meron silang mga kaso na walang piyansa at lifetime imprisonment pag sila'y mahatulan beyond reasonable doubt. At the same time, yung multiple violation of cybercrime law. Meron pang multiple violation of cybercrime law. Or sa Cybercrime Act of 2012. So, kadto siya. But may other pa siya, may mga criminal complaints na na-file na dili pa na igawas ang warrant. But initially, doon sa 12 na na-file nato na criminal complaints, upat ang na-found out ng upat na ang na-resolve ng iskal. So, sa 12 kaso na isinampa, 12 na dagdagan. Di ba? Unang ulat ay 11. So, nadagdagan, 12 na.
4 ang na-resolve ng piskal. Kadtong alarming scandal, I think great coercion, saka usurpation of authority, saka kadtong, I think sa physical injury. So yan, at kadtong initial na upat. So ang naigawas pa dun sa upat, kana pang sa usurpation of authority. So may kanyan siya, may corresponding na bail, 30,000 each sa bawat. So piyansa pala nito, 30,000 bawat isa. So ilan sila? 21 ang nahuli. Sa kada member na na-include dun sa warrant of arrest. So makatawag ko na mo dyan sa mga nada. So yon, sa usurpation of authority lang, 30,000 bawat isa. Panato diri sa na member ng federal. Sa member ng federal. Pero kay Bae Lourdes, mariban sa kasong usurpation of authority. Madam, good morning. Basahin mo nga yan. Namo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Una ikaw, Madam Bae Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Nakasabot ba tanan? Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O sige ma'am. Kaya mo abogado. Yan, nag-react talaga si Bae Lourdes yan sa sabi ng pulis na babae na kung wala kayong pambayad ng abogado, tulungan kayo sa gobyerno. Sabi niya, tulungan? Hinuli na kami pagkatapos tulungan? So, yan, dalawa ang sa kanya. Unjust vexation. Ano yung sample ng unjust vexation? Unjust vexation, halimbawa, itong kapitbahay mo nagbibidyo hanggang alas 12 ng kalahating gabi at palagi nang ginawa, pwede siyang masampahan ng unjust vexation. So, nagdulot siya ng problema. Iyon, nagdulot ng problema kaya kinakasuhan, unjust vexation. At ang problema lang, yung dalawang kaso, ang human trafficking at 2 counts of large-scale illegal recruitment, hindi yan biro na kaso. Pagkatapos di daw umano sila magpatulong ng abogado, so ano mangyari? Sila ba ang mapadlak habang buhay na? So kaya mga kapatid, mag-ingat talaga sa pag-anib sa mga kahit pa sekta, at ito'y resulta sa kulang ng kaalaman sa tunay na pananampalataya. Grabe na ang mga lumabas ngayon na iba't ibang sekta sa ating panahon. Ang dami nang nadaya. Isa lang ang layunin niyan, na mailayo ka sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Mailayo ka sa mga sakramento nito. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong. Bye-bye po. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.